latest development na nito? Ay dalawa ho ito eh. Pinatay sa kondo, dyan sa Tondo. Police Major Philippine, sir. Muli, welcome sa Big Time Balita. Magandang hapon po. Yes, Karine, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpala at kalmadong hapon po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatubaygay sa inyong programa ngayon. Ganon din po sa inyo, Major. Pakikwentuhan mo naman kami. Meron dalawang lalaking pinatay dyan sa kondo, sa Tondo. Eh meron na ba kayong idea, nakuha nyo na ba kung sino yung suspect at ano ang motibo ng ginawang pagpatay dito sa dalawang lalaki? Karine, tama po kayo. May dalawa po tayong nasawi dito kung saan isa po yung biktima at yung isa naman po ay suspect natin. Aha. Nangyari po yung insidente, Karine, noong pong linggo ng gabi, alas 9:30 po ito. Dito po ito sa isang townhouse dito sa may Deca natin, Deca Homes natin dito sa may Tondo, Manila. Apo. Kung saan, Karine, base doon sa investigation, may mga testigo rin tayo nandun sa lugar. Nakarinig po sila ng ingay at humingi po ng saklolo kung saan lumabas po sila doon sa hallway, kung saan nakita po nila itong biktima natin na isang 39 years old na nakaubad at duguan. At nakita rin po nila itong isang individual na tinuturing po nating suspect, 27 years old, na nandun po sa loob ng mismo ng unit itong ating biktima. Ito po isang 27 years old na tuturing din po sa Deca Homes na yon sa may Tondo, Manila. At yung mga witness po, nung nakita po nila itong ating suspect, natakot po sila at sila po ay from 8th floor to Karine o yung nasa 8 palapag. Apo. So bumaba po sila dito sa ground floor para tumingi po ng tulong dito sa naka-assign nating security personnel sa baba. Kung saan, pagdating po nila sa baba, nagulat din po sila. Kasi yung nakita po nilang tao doon sa taas, ay yun po yung nakita nilang tao sa baba na pinaghihinala ang tumalon. At ito pong tao na ito, inabanggit ko kanina, isa po yung nakita natin suspect doon sa Ikawalong Palapag. At nadala po ito ng hospital pero binawian din po ito ng buhay. Oo. So, bali ang patay dito, dalawa. Yung suspect at saka yung unang pinatay, ganon. Tama po kayo, Karine, at may mga nakuha rin po tayong mga ebidensya katulad po nung ginamit na pamamalo. Ito po itong martilyo. At nalaman po natin, bakit din po dun sa account ng isa sa mga testigo ron, bago mangyari ka rin na yung insidente, ay nanghiram itong suspect natin ng martilyo dyan sa kanyang ipag at nabanggit niya na meron ng 10 pukpukin. Aha. At ito pong martilyo na ito ay identify po na yun po yung hiniram na martilyo nitong ating suspect kasi may mga blood stain po ito. At ito po ay piniperso ng ating forensic unit at ngayon po nasa kustodiya nila. At yun nga, Karine, yun yung ating mga initial na nakuha. At Karine, ito na rin naman ay account ng mga testigo na mismong naandun. Okay. Anong relasyon yung dalawa? Yung suspect at saka yung pinatay? Isa sa mga anggulo, Karine, na tinitignan natin ay crime of passion, Karine. Isa lang po yun sa mga tinitignan natin. Pero ganun pa mga Karine, tuloy-tuloy po yung pangangalap natin ng mga ebidensya, ng mga iba pa pong mga testigo na makakasusog po dito sa ginagawa nating pag-iimbestiga. Sa ngayon, Karine, yun lang po yung nakikita natin na isa sa mga tinitignan po nating anggulo dito po sa nangyaring insidente na ito. Ito ba dalawa, ano po? Ano ba relasyon ito? Magkaibigan ba ito? Magkasama ba ito sa tirahan o papaano? Karine, base na rin po doon sa nakuha nating account ng ating investigator, meron po ito silang relasyon. Katulad po nung nabanggit ko, Karine, ito pong suspect natin ay nakita po ng mga testigo natin na nandun po sa loob ng unit nitong ating biktima. At siya rin po, Karine, yung nakita doon sa baba na pinaghinala ang tumalon sa pamamagitan po ng pagpasok doon sa bintana. Ayun. From 8th floor, tumalon siya pababa, ganon? Yes, Karine, yun po yung nakuha nating account, Karine. Pero ganun pa man po, makahanap pa tayo ng mga kuha ng mga CCTV doon. Pero yun po yung mga nakuha nating account ng mga testigo na nandun sa area. Okay. Meron na ba kayo nakausap na yung dalaway talagang magkasama nakatira doon sa kondo? Actually, Karine, may nakuha lang tayong informasyon, Karine, na ito pong isa ay nasa, yung ating pong suspect ay taga Building 5 at yung isa naman po ay taga Building 2. At Karine, ito pong Building 2 na to, yung pinuntahan niya dito ay nandito po sa 8th floor.
At nabanggit din po nung ating investigador na mahigpit po doon, hindi basta-basta pinapapasok kung hindi naman po talaga kilala. Ibig sabihin lamang po, madalas na rin itong pumupunta doon sa lugar. Ayun. Alam na po ng kanilang mga magulang, yung dalawa, yung nangyari? Yung ating pong biktima, Karen, ang banggit po, yung last bulletin po ng ating investigador ay napag-alaman na po ito ng kanyang mga kamag-anak at papunta na lang palawas na po dito galing po ng probinsya ng Mindoro, papunta po rito sa Manila. Anong province po? Mindoro, Karen, Mindoro. Oo, Mindoro. Yung isa naman, yung ating ano? Karen, ang nakuha lang natin, Karen, ay dito sa Tondo, Manila. Okay. So in other words, wala na kayong ibang tinitingnang anggulo maliban sa crime of passion na sinasabi po natin. Yes, Karen, bukas naman sa lahat ng sinabi nga, tinitignan natin. Isa lang ito, Karen, sa tinitignan natin anggulo. Pero kung may makikita pa tayo sa course investigation, sabi ko nga, wala pong batong hindi tataob sa pag-iimbestiga. Pero initially, mukhang mas malamang-lamang na doon sa unang anggulong tinitingnan natin. Ano po? Yun, Karen, ang isa sa sabi nga natin na mas pinibigyan nating diin kasi nga base ito dun sa mga nakuha nating mga testimonya at saka, Karen, siyempre nga nakita rin naman natin, Karen, na itong ating suspect bago nangyari yung insidente ay nanghiram po siya ng martilyo sa kanyang ipag. At nabanggit niya po na meron daw po siyang pupukpukin lamang. Hindi po natin alam na ito po pala yung gagawin niya. Correct. Okay, Major Inisar, labas na tayo sa kwento. Kumusta naman ang AOR ninyo sa nakalipas na 24 oras maliban dyan sa pinag-uusapan nating krimen? Well, Karen, yung pagtutugma-tugma natin ng mga krimen nung nakarang linggo at saka nung ito, Karen, yung coverage niya nung April 5 to 11 saka 12 to 18, Karen, tinitignan natin. Meron po tayong pagbaba ng 8 focus crime natin, Karen. Kung saan nga, palagi ko nababanggit, Karen, mataas po yung aming crime solution at crime rate efficiency. Ibig sabihin lang po, Karen, hindi po nagkakamali ang pamunuan po ng Manila Police District sa iba't ibang ikatiya kontra krimen na nilalatag natin, Karen. With that again, sir, congratulations. Job well done, sir. Maraming salamat po, Karen, sa pagbibigay ng pagkakataon ng aming Chief Director ng NCPO at ng aming bagong punong taga-timon, Brigadier General Jensan C. Santiago. Makakasap po sa tapat, nararamdaman at serbisyong garantitado para po sa Manileño. Ang kalmadong hapon po. Alright, Police Major Philippines, tagapagsalita ng Manila Police District, ang napakinggan na natin sa oras natin.